Yo, yo, what's up mga kabutingting? Good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, dito tayo ngayon sa Barangay Nasaug. Ito yung tumawag sa akin kahapon habang nandoon ako sa Matalom, Leyte. Yung nag-repair ako ng electric fan doon, bali sila yung tumawag at ito yung washing machine na gagawin natin sa araw na ito mga kabutingting. At hindi muna ako nakapag-video papunta rito sa kanila dahil malakas ang ulan, maulan dito sa amin sa panahon ngayon. So bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na in-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. At pasensya na rin pala kayo mga kabutingting, lalong-lalo na sa mga kaibigan ko sa YT. Yung in-upload ko kagabi ay hindi ko na na-edit yun dahil hinapo na ako. Wala nang time na i-edit pa. Pero yun ang mas maganda dahil yun talaga ay walang daya. Lahat ng pagkakamali na sinasabi ko ay nandoon. At nandoon din yung tama na sinasabi ko. So, ayan, umpisahan na natin. So, ayan, bali ito yung gagawin natin. Ang brand nito ay Fuji Denso 6.8 kilograms. Yan. At ito mga kabutingting, gaya nga ng sinabi ko kahapon sa aking upload kagabi ay ginawa ko na ito. Pero ang ginawa ko nito ay wash timer lang ang ikinabit ko. Pero ito daw ay ang reklamo nila sa akin naman ngayon ay gumagana naman siya, kaso ito ay pahinto-hinto. So dahil ito ay pahinto-hinto at tingnan muna natin yung timer na ikinabit ko, kahit wag na lang natin isagad. Yung naririnig nyo naman ay pumipitik-pitik pa, or sa madaling salita ay gumagana. So ito ang pagka huminto-hinto, ito naman daw ay nagre-reverse pero humihinto daw talaga. So pag mga ganito ay dito tayo sa likod at tingin ko nito ay kung hindi ako nagkakamali baka bushing ang problema nito. Yan, kukuha lang tayo ng gamit. At hindi ko na kailangan siguro testerin ito dahil ang sabi naman ng may-ari ay gumagana. Yun nga lang ay humihinto-hinto. At mahirap dito sa amin ngayon talaga, sa panahon ngayon mga kabutingting, mahirap maghanap ng customer dahil maulan. Yun, subikip, masikip siya mga kabutingting. Yan maganit. Ayan, lumambot. Ito ay pinabilhan ko ito ng panbelt na letter E. E-25. Kaso ay hindi nila nabilhan. Iba yung nabili nila. Ang parang iwan ko kung ito pa rin ba yung panbelt na ginamit nila or hindi ko na matandaan. So ayan, bali ang gagawin lang natin ito dahil ayan, lumambot naman siya, ayan pero isaksak ko dito yung power cord dahil nakahanda na yung aking extension. Yan, kung naririnig nyo, maandar naman, kaso iba yung tunog niya. Pag mga ganyang tunog mga kabutingting, umaandar siya pero ganyang tunog, ang problema niyan ay bushing. So ito ay hugutin lang natin yung at itong cord. So sunod lang natin gawin yan ay babaklasin natin ito at titignan natin yung bushing kung ito ba ay tama ba ako na itong ang problema nito ay bushing. Yan, ayos ko lang dito yung aking tripod dahil wala naman kasi tayong taga-video. So ito ay tatanggalin natin lahat ng tornilyo paikot at para mabaklas natin yung motor.
So yan, bali yan na yung motor niya. At sunod lang natin gawin ay tatanggalin lang natin itong ano niya, naka-plastic. Puputulin na lang natin yan at kukuha muna ako ng pamputol. Wag na. Baka lalong umiksi yung wire. Tanggalin na lang natin yung close-in wire connector. Yan. Sunod ay tatanggalin lang natin itong tatlong tornilyo para ito ay mabaklas natin. So yan, ito na yung motor mga kabutingting. Yan, sunod lang natin gawin ito ay tatanggalin lang natin itong pulya, at para matanggal yung pulya ay luluwagan muna natin itong ano niya, tornilyo. Para yatang matigas Yan, siguro ay lilihain muna natin yung dulo na shafting para ito ay mahugot. Yan, lihain muna natin. Tumba pa. Yun, mahila din natin. Sunod, lilihain lang natin tong ihi. Kinalawang. Ngayon ay araw ng linggo. Ngayon mga kabutingting, dapat pahinga muna ngayon, pero mahaba yung pahinga ko dahil hindi naman ako araw-araw nakakapagtrabaho na dahil maulan, di ako makagala. Gaantay lang ng merong mag chat or tumawag. Hirap pagka ganitong hanap buhay. Yan, ngayon ay tatanggalin lang natin itong apat na yan, bolt and nut para ito ay matignan natin kung ito ba ay bushing ba talaga ang problema nito. Ito mga kabutingting ay ano to, tanso ang gamit nito. Umiikot Ito yung matibay na motor na washing machine. Kasi ito ay sharp. Dun sa baga yung unang gumawa nito, ito ay kinonvert. Hirapan ako mga kabutingting tanggalin na natin yung guma. Ayun. Yan. Yun yung pangharap na ano nito, ang nasira. Pangharap na bushing. Yung ilalim niya, yung nasa yung bushing na nandito ay wala pang problema. Ito lang yung nasa harap kumakalog-kalog yan So para makita nyo ay tatanggalin natin yung bushing. At medyo mahirap ito mga kabutingting dahil ang bushing nito ay sinauna, mataba. So gagawa natin ang paraan yan na ito ay mapapagana ulit. Yan, ito ay lihain muna natin dahil ayaw matanggal.
tingnan natin kung ito ba ay mahuhugot. Lagyan muna natin ng langis. Ayun. So ito yung bushing mga kabutingting. Linisan muna natin. Linisan natin para makita nyo yung bushing na malaki na talaga ang alog. Gagay ito naman ay makikita nyo. Yan o, napakaluwag na. Yan o. Yan, umuuga-uga o. Kaya siya, yan o. Dapat hindi yan siya uuga. Ayan, ito. Yan o. Malaki na ang butas ng bushing na ito. So, yan yung papalitan natin. At para mapalitan natin yan, at dito, madali naman matukoy na bushing talaga ang problema. Kung makikita nyo yung shafting na nandito ay makainis pa yan o. Yan, makainis pa yan. Dito lang talaga sa harap kung nakikita nyo yung kaya siya umitim dahil nagkakayod yan ng parang bakal. Yan, makikita nyo. Ayan, umitim. So ito ay tatanggalin natin ang bushing para ito ay mapalitan. At para matanggal natin yung bushing ay gumamit lang tayo ng clutch screw. At ito yung mga lock nya na 4, kailangan mo yan, wala kang maputol dyan. Dahan-dahanin mo lang yan sa pagsilsil, dahil pag naputol yan, ako, napakahirap. So yan, gagamit lang tayo ng clutch screw at martilyo. Yan, kung nakita nyo ay nabukan na natin yung yung lock nya. So ito ay gaganituhin lang natin. At kailangan dahan-dahan lang, baka mapatid mo yung lock. Nako, napakahirap. Agay. So yan ay nabukan na natin. So ito ay pwede na natin tanggalin itong lock. Yan, ito yung sinasabi ko na ang bushing nito ay kakaiba sa mga sa mga bagong labas ngayon. Yan, linisan lang natin ito at para makita nyo yung mga gasgas. Yan o, kung nakikita nyo, yan o, yung makintab na yan. Yan yung mga gasgas. At madali naman tukoy dahil ito ay natanggal na. So yan, kung nakikita nyo, ayan o, aalog-alog na yan. Ayan o, ayan o, aalog-alog. Meron akong pamalit dito pero hindi kaparehas nyan. Yan, kung nakikita nyo, ito, yan, ito ay masikip. Yan, hindi talaga aalog-alog yan. Pagka itong bushing gaganon-ganonin mo ay hindi talaga aalog. Hindi katulad nito na malaki na ang butas. So ang pamamaraan ko pag mga ganito, kung napansin nyo, parehas naman ang butas, pero ito bahagya na itong lumaki dahil sira na. So kung napapansin nyo ay manipis ito at makapal. At magkaiba rin yan dahil mayroon siyang itong mga bagong labas ngayon na bushing, mayroon siyang nguso. Ito naman ay wala. So ang ginagawa ko pag mga ganyan ay pinapalitan ko ito, kasi kung yan, ito ang ikakabit ko, yan o, maluwag. So pinapalitan ko lang yan. Meron akong mga reserba nyan. So ito lang yon. Yan o, kung nakikita nyo, saktong sakto lang. So ito ay kakabit lang natin. Kailangan nito, yung paglock nito ay mahigpit na mahigpit dahil ito ay magkaiba ang taba or yung kapal.
So mamaya na natin yan lalangisan pag ayan ay nakabit na natin yung bushing. At gaganituhin ko lang muna ito para ito ay siguradong kapit na kapit or tutulak talaga. Yan. Sobrahan pa yata. Ayan. Iangat muna natin konti. Ganon din tong isa. Ngayon ay itutupi lang natin ulit yan yung inangat ko na lock. So ayan, nakabit na natin. At gaganituhin mo to sa kamay kung ito ba ay magagalaw mo. Pero pag hindi na magagalaw, ayan ay good na yan. Dahil gaya nga na sinabi ko, yung kapal nitong sinaunang bushing tsaka yung replacement ngayon ay magkaiba na. So dahil magkaiba ito ng haba, gagawin lang natin dyan ay dito tayo magbabawas. Tigas tanggalin lang natin yung spacer. Tigas mga kabutingting. Kuha muna tayo ng lungnos. Yan, tanggalin muna natin itong spacer. Grabing tigas naman ito. Ayaw magpatanggal mga kabutingting grabing tigas naman ito. Gamitan daw natin ng vice grip. Ang problema nito baka mabasag. Hirap, tigas. Ayun, tanggal din. Kinalawang pala Yang hirap. So ito ay lilihain natin o lilinisan. At gaya ng pagliha ng shafting sa busi sa electric pan ay parehas lang naman ito shafting, makapal lang ito sa shafting ng electric pan. So ang pagliha niyan ay gaganituhin pa rin natin. Hindi pa ganyan kasi kung may groove yan lalo lang lalalim. Pag ganyan ang liha dapat pa ganito. Yan, lilihain ko muna mga kabutingting at para hindi masyadong humaba video natin. So yan mga kabutingting, ito ay naibalik ko na yung at naliha ko na rin yung ihi niya. Yan, kung nakikita nyo, ito pa naman ay hindi masyadong, wala pang gaanong groove or gas-gas. So ito ay i-assemble natin at yung foam nito ay kung nakikita nyo ay basa. Nilagyan ko na rin siya ng langis. At yung itong spacer na to ay hindi ko na to ibabalik
yung dalawang spacer na maninipis lang ay kinabit ko yan. Pero kung sakaling ito ay maluwag, siguro ay hahatiin ko ito. Dapat ay yung saktong sakto lang ang kanyang play. So ito ay lilinisan muna natin at para ito ay medyo matanggalan ng alikabok. Para sa akin ay ito talaga yung mga matitibay na wash motor. Ito kasi ay mga sinauna. Yan, ganun din ito. Ito ay napakadumi, ano. Yan, lilinisan ko muna ito mga kabutingting dahil napakarami. So yan, bali ito ay nalinis ko na at nabawas-bawasan ng kahit papano ang dumi. So sunod lang natin gawin ito ay wag nyong kalimutan na itong bulitas ay maibalik dito sa pangilalim na busing. At lalangisan din natin itong foam dahil toyong-toyo. So ito ay assemble na natin. At pagkatapos nito ay siguro uuwi na ako. Pahinga naman. Dahil araw ng linggo ngayon. Hindi araw ng paghahanap buhay. Ayan. Ngayon ay susuklob lang natin itong pangharap na housing at ito ay titignan natin kung sakto ba yung play niya. Ayun, saktong-sakto lang. Ang clearance niya ay halos para sa akin ay okay lang. So hindi ko na siya kailangan ibalik itong washer na ito or spacer kasi nga kung nakita nyo naman yung bushing kanina sa replacement ay mahaba at ito ay parang bilog lang. Yan. So ito ay ibabalik lang natin itong bolt and nut nya. At ito pwede nyo siyang ganon-ganunin itong ihi nya. Kung mayroon pa kayong mga ganyan ay walang silbi yan. Dapat ay wala talaga kayong maaalog dyan pag aalogin nyo yung shafting. So ito ay babalik lang natin itong apat na apat na bolt and nut. Yan, siguro ang pagbalik ng apat na bolt and nut ay hindi ko na videohan lahat para ito ay umiksi-iksi lang ang video natin. So ayan mga kabutingting, bali ito ay naikabit ko na yung apat na bolt and nut. So ito pulya nya ay ikakabit na rin natin. Yan, higpitan lang natin itong bolt and nut. At may sounds pa naman mga kabutingting. Ewan ko kung hindi ba ako nito ma-copyright. So ito ay babalik na natin ito dito sa kanyang paglagyan. So ito ay kakabit na natin. Yan, ito ay tornilyo lang natin yung tatlong tornilyo dito sa kanyang tornilyuhan. So ito ay bago natin ito ay gusto kong ipakita sa inyo na ito ay hindi nakatulad nung tunog kanina. So ito ay lang natin
i-wirings lang natin. Ito kung nakapapansin nyo ay parehas dilaw. Ito ay kanya pa kasi itong wirings at ganun din itong kapasitor. Ito ay 10 UF pero ang kapasitor talaga nito ay 11 UF, pero ito ay okay lang, wag lang tumaas. Pero ito ay kaya naman sa 12 microfarad. Daming sounds dito mga kabutingting. Ewan ko kung hindi ba ako makapiright nito. Magbo-voice over na lang ako nito pag ito ay makapiright. Daming sounds. Yan, ipit lang natin itong close-in wire connector. Ng lamok. Ito ay mamaya na natin ito lagyan ng close-in wire connector kung ito ba ay mayroon akong close-in wire connector, at gusto ko lang ipakita sa inyo bago ko to i-assemble na ito ay kung narinig nyo naman yung tunog kanina ay kakaiba. So pipihitin ko lang yung timer dito. Yan, napihit ko na yung timer at sasaksak ko na lang dito yung power cord sa yan. Kung naririnig nyo ay napakaganda na ng tunog. Yan o. Hindi na katulad kanina na para siyang nagkakayod ng bakal. Yan. Yan, okay. Yan ay okay na. At kung napansin nyo, mayroon kayong napansin na kakaiba ang tunog, ayan ay vibration dito sa kanyang paa. Pero ito ay yan. So wala na kayong maririnig na kakaiba ang tunog na yung sinabi ko na para siyang nagkakayod ng bakal. So ito ay symbol na natin, at siguro yung pagbalik sa tornilyo ay hindi ko na ipapakita. Ang importante lang naman ay yung paano magkabit ng bushing kahit hindi siya magkaparehas ang kapal, dahil ito kasi ay lumang modelo. So ito ay assemble ko lang, at yung pag-assemble siguro nito ay hindi ko na ipapakita. So ayan mga kabutingting, ito ay bali na lagyan ko na ng tornilyo paikot, at mayroon lang akong i-share sa inyo mga kabutingting kung bakit ang bushing nito ay bumigay. Kasi ito, nung ginawa ko to, nung sa timer pa lang ay napakaganda pa ng tunog nito or yung ikot sa motor. Kaya bumigay ang bushing nito mga kabutingting, dahil ang tinuro ko sa may-ari, nasa upload ko yon. Ang pinabili ko sa kanya na pan belt ay A25. Kasi ang kinabit dito ay M26.5. So ang binili niya ay M25. Ayan, hanapin lang natin yung number. Ayan o. So nakikita nyo, ayan, sa kuko ko. Kaya nasira siya dahil sobrang higpit. Pag mahigpit kasi ang pan belt mga kabutingting, bibili siya pero dalawa ang sisirain niya, dalawa ang pwede niyang sisirain. Pwedeng bushing, pwede rin yung pulya ng gearcase. Kasi kitingnan nyo yung pulya ng gearcase, oh, batak na batak. At kung igaganito mo ito, halos hindi mo siya magagalaw. So yun yung nagiging dahilan kung bakit itong bushing sa motor na to ay nasira. So ayan ay anuhan lang natin, tanggalin ko lang yung pan belt kasi ito ay hindi talaga pwede. Kung ipipilit naman, baka hindi rin tatagal ang bushing na ikinabit ko. Baka at pwede ring masira nito ay yung kanyang pulya. So ito ay tatanggalin ko muna yung pan belt. So yan, dali natanggal ko na yung pan belt.
So ito ay papalitan natin ng pan belt. So ito ay pansamantala lang ang gagawin ko ito. Kasi ito yung original na pan belt na naikabit dito. Ito kasi kung bakit ang papaliwanag ko lang sa inyo kung bakit yung pinabili kong pan belt. Ito kasing pulya sa motor, itong yan ito. Yan ito. Pang UFO kasi ang gamit niyan na pulya dito sa slim gear case kung tawagin yon. So pagkabitan mo yan siya ng dahil yan ay maliit, may iaandar naman siya pero hindi kabilisan. Kaya ang pinabili ko sa kanya nito ay letter E. So yun, sila pa rin ang bibili nito at pag-usap naman na kami ng may-ari dahil nandito na. So ito ang gagawin ko lang dito para kahit papano ay magamit. So babaliktarin ko lang yung ganyan para kahit papano ito ay magamit. Ito ay M26 M26.5. Yung M25 ay tinanggal ko na. Papakita ko lang sa inyo mamaya. Yan. Ito ay medyo humigpit ng konti dahil binaliktad ko, ayan oh. Pero hindi katulad nitong ikinabit kong pan belt, yan. Dahil ito yung kinabit ng may-ari. Yan oh, M25. Batak na batak talaga yung pulya at dalawa nga ang sinabi kong pwedeng sirain noon, yung bushing tsaka yung pulya ng gear case. So ayan ay okay na. Ngayon ay ititesting na lang natin at pakinggan nyo ulit yung tunog kung katulad ba kanina na ito ay parang nagkakayod ng bakal. So isaksak ko lang dito yung power cord at pihitin ko lang yung timer dito sa taas. Yan, pakinggan nyo. Kayo na humusga kung may naririnig pa ba kayo. Yan, ayan ay good na yan mga kabutingting. At ito namang ginawa ko kasi dati ay timer lang. At ito ay kung makikita nyo yung pulsator ay umiikot naman siya, pero kung may tubig yan babagal talaga yan. Kaya ang pinabili ko sa kanilang pan belt ay letter E. So ayan, dito ko na siguro tapusin ang video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung mayroon ka ditong natutunan, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo? Pwede bang hilingin ko yung pag-like mo? At pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung notification bell dyan at i-all mo para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video.